Buti naman Mr. Pulong Duterte. Kasi ang sinasabi ng mga kababayan natin, ng mga netizens, baka pamilya mo ang hindi to alam. Baka akala nyo forever ang power. Yung political power na sinasabi mo. Totoo naman yan. At alam nyo, ulitin ko lahat ng iba pang politiko mukhang alam yan. Kayo lang ang hindi nakakaalam. So etong sinasabi mo na ito, etong statement mo na ito, saktong-sakto to sa pamilya mo. Sinasabi kasi, political power daw is temporary. But accountability to Filipino people is permanent. O, di ba? Speaking of accountability, sapul na sapul kayo. Sapul na sapul si Sara Duterte na katiting na bagay mula sa katiting hanggang sa pinakamalaking kontrobersya na kinasangkutan ay wala pang sinasagot. Hindi pa siya nagiging accountable. Ayan ang problema. You may have the numbers today, but history has a way of judging those who abuse their authority. Speaking of abuse of authority, alam niyo yan kung sino ang umaabuso. At kayo yun. Kayo ang umaabuso. Ang pinatutungkulan kasi niya dito ay yung 54 congressmen na miyembro nga ng Justice Committee sa Kongreso na bumoto pabor doon sa sinasabing sufficiency ng kaso ni Sara Duterte. Sufficiency in substance. Sufficiency in form, tapos na sufficiency in substance. To the 54 others who voted in favor of pushing these complaints forward, yun, remember this daw, political power is temporary. Ang sinasabi ng mga kababayan natin dito, manalamin ka Mr. Duterte. Tignan mo ngayon yung kaisa-isa na sumuporta kay Sara Duterte. Natural, sasaluduhan mo yun. Kayo-kayo ang nagsasaluduhan. Kayo-kayo ang nagpupurihan. Kayo-kayo kasi ang magkakauri. At yung uri niyo ay kakaiba.